Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala sa'yo. Panginoon, hallelujah, ano man ang aming mga nagawa na salita, naisip, Panginoon, sa mga oras na to, Lord, balutin mo po ng banal na dugo, hugasan mo kami mula ulo hanggang paa, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na ang proteksyon na nagmumula sa iyong divine protection, Lord God, by your divine glory, Ama, ang maghari po sa bawat isa sa amin, Ama. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, dalangin ko po ang wisdom, knowledge, and understanding, Ama, na ipahayag mo, Panginoon, ang lahat ng gusto mong sabihin, O Diyos. Gamitin mo lang akong alulod, Panginoon. Gamitin mo akong empty vessel, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang tangi lang makakapagpaliwanag at makakapag-unawa, Panginoon, sapagkat ito ay ang iyong mga banal na salita at ito, ang Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya naman sa mga oras na to, Lord God, Lord, we ask, Panginoon, Lord God, sa mga oras na to, Ama, na ikaw, O Diyos, ang mag-speak, ikaw ang magsalita, ikaw po ang manguna, ikaw mag-liwanag, ikaw mag-glorify, Lord God. As we worship you, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng devotion na to, Lord God, sa spiritual mentoring, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, buksan mo ang aming puso at isip, Panginoon, na maiintindihan namin, masigit namin maunawa na mas malalim at makilala namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, kagandahang loob at kahabagan sa bawat isa sa amin, Ama. Ito po ang aming pagsusumamo at pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen! Praise God! So, ang Diyos po, ang nagbigay ng fire. So, ang ating pong pamagat, keep the fire burning. Pinapaalalahanan po. Alam niyo po sa kwento ni Aaron po, doon po tinuturuan sila kung paano po maghain sa Panginoon. So, sa ngayon po, we are not in the Old Testament po, pero hindi ko sinasabi na hindi na yun makapangyarihan. Kasi ang lahat ay nagsimula doon, no po? Dahil naghain na ang Panginoon ng walang hanggan na hain ang kanyang buhay, walang kamatayan. So, dito po, are you on fire? No po, are you on fire? Diba? Yun po ang tanong sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, no po, may mga mananampalataya na akala nila they are on fire, no? Tapos pag sinubok na ng mga pagsubok, natanggalan ng trabaho, nalagyan ng problema, nagkaroon ng sakit, amen, biglang yung fire nila aandap-andap. Bigla na lang silang nagko-question sa Panginoon, bigla na lang sinisisi. 'Di ba? Kung anong masisisi, hahanap ng sisisihin. Amen? No po? Some of us, 'di ba po, yung fire natin malapit nang mamatay. At ang reminder po ng Panginoon, no po, fire is dangerous. No po? Pwedeng ang fire na yan galing sa Panginoon, at kapag hindi mo sinunod ang Panginoon, pwedeng ang fire na yan doon ka itatapon. Ikaw at ako po. No? Sinasama ko, I include myself po sa mensaheng ito. Pero bago ko po talaga ibaba ang mensahe, ako po muna ang tinitirador, ako muna ang tinataga, ako muna po ang nasasaksak ng salita. Kaya kayo naman ngayon. So, glory to God po. Nakapurihin po ang Panginoon. So, mapanganib po ang apoy. Kaya wag tayong maglaro sa apoy. Amen. Wag po rin natin laruin at wag din po natin paglaruan ang apoy na ibinigay ng Diyos. Dahil ang apoy na yan po, sa Diyos galing. Walang galing sa'yo. Na po, ang fire ay galing sa Panginoon. Yan po yung panahon na tayo ay tumanggap ng gospel. Nag-receive sa Jesus Christ as our Lord and our Savior. Seryoso po ang Panginoon na iligtas ka at ako. Na po, kaya wala pong biro dito. Hindi ka pwedeng maglaro sa apoy na binigay ng Diyos sa'yo. At hindi mo rin pwedeng samantalahin ang apoy na binigay niya sa'yo. Dahil pwede ring mawala ang apoy na yan. Alam niyo po yung kwento ng 10 virgins? Di ba po? Nagkulang lang sila sa langis. Di ba? Tinawag na silang hangal. Langis lang po ang kulang ha. Ibig sabihin, they are pure, they did everything. Pero nung bandang huli na darating na ang Diyos, kulang pala sila ng extra langis. Kaya baka akala mo, sobrang effort mo na sa paglilingkod. Baka akala natin, ang apoy-apoy na natin. And then, by the end of the day, nung darating na ang ating bride, wala ka palang extra. Kulang ka pala ng langis. Kaya anong tawag ng Diyos po sa kanila?
mga hangal. Tinawag po silang mga hangal. At anong sabi po ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Hindi lang po yun, sinaraduhan po sila ng pintuan. Kaya maaaring may apoy ka, maaaring nag-aapoy ka, pero kapatid, huwag kang masyadong pakasiguro. Baka akala mo lang yun. Amen? So keep the fire burn, ang paalala po ng Panginoon sa ating lahat. So how to keep the fire burn? Meron pong 5 steps to keep the fire burn. First, choose the right fuel. Piliin daw po natin yung tamang fuel na ilalagay natin. No? Sa panahon po natin ngayon, ang atin pong nilalagay na fuel ay pinagkukuhanan po natin ay gas. Amen? Gasol, yung iba dahil latest na mga ano na po ngayon mga practical. Amen? We are in practical world na nag-upgrade na po tayo. Kaya tayo ngayon ay gumagamit na ng stove to make fire na isang click lang po, andun na ang fire. Amen? So, sa lighter din, isang click mo, may fire na. Sa posporo din, isang ano mo, di ba, may fire na din. Pero ang pinag-uusapan kasi nating fire, hindi galing sa mga apoy na temporary. Amen? It is depend on you, on how you hold, di ba? How you keep the fire burn inside you. Amen? Kasi yung ibang tao, na po, sabi ko nga po, yung ibang tao, dahil hindi nila naingatan yung fire, pwede itong mawala at pwede itong mamatay. Kaya sabi po, choose the right fuel. No? Paano ka ba mag-start ng fire? Diba? Una, inuumpisahan po yan daw. Minsan, di ba, pag magsisindi po tayo, pakimute po. Ayan. Pag magsisindi po tayo ng apoy, di ba, yung sa gatong. Naranasan niyo po bang magsindi sa gatong? Nung nagsisindi po tayo, di ba, sinisimulan natin yon sa papel, sa gas, di ba, yung iba. Yung iba po sa nyog, sa kopra, sa Quezon po, madami pong ganon, no? Madami pong gano'n na nag-start sila, 'pag nag-start po sila na mag-apoy, yung ang ginagamit nila para matipid yung kopra po, yun yung tinatawag na yung bao ng niyog. Paki-mute nga po, meron po akong naririnig. Amen, salamat po. Ayan. So yung kopra po ng niyog, 'no, minsan po yung saling na tinatawag, merong kahoy na maapoy na 'pag yun ang pinang-start mo, daig niya pa yung mga plastic. No, minsan kasi yung papel madali po siya, kailangan lagyan mo ng lagyan ng papel, 'di ba? Mahalaga kung ano yung pinang-start mo ng apoy. Napakahalaga nun. Minsan po plastic, 'di ba? Yung ibang tao, nilalagay nila plastic at yun, tumutulo sa apoy hanggang mag-start na siya. Yun ang start ng apoy po. Yan yung practical na ginagawa natin. Pero napakapalad mo kapatid. Kasi yung apoy na yan, ang Diyos ang nagsimula. Sa Diyos nang galing yung apoy na ibinigay sa'yo. The only things you have to do is to keep the fire on burning. Amen? Kaya to keep the fire burning, sabi po, pumili ka ng tamang panggatong. Mahalaga din po ang ginagatong mo. No? Mahalaga din po yung klase ng kahoy na ginagatong natin. Kapag ang kahoy na ginatong natin, yung kawayan po, no? Sa una po, maliyab siya. Pero madali po siyang mag-abo. Amen? Yun din pong buho. Yung buho, kung alam niyo po yung buho sa mga taga-probinsya. Sa buho naman po, madali ding mag-apoy, pero saglit lang. Kumbaga sa mga Kristiyano, para silang mga extreme Christian na sa simula lang maliyab, amen? Tapos pagdating ng kalagitnaan, mahina na yung apoy. Na po? Kaya piliin natin yung matigas na kahoy, katulad ng milina. Nasubukan niyo po ba yan? Yung milina po, no? Pag ano, yan yung binibenta ng mga kapatid ko noon. Sinisibak nila yan, tinatali at binibenta po nila sa palengke. Yakal, akasya, yan yung maliliyab na ginagawang uling na hindi yan nagiging ano, abo agad. Mahalaga po kung ano yung ginatong natin. Kaya bilang mga Kristiyano, ano po, ang apoy ang Diyos. Amen? At para mag-apoy ka, ano ang implikasyon nito sa ating buhay? Nakarinig po tayo ng gospel, tama? Na po?
Tinanggap natin si Jesus. And that is the started. No? Doon po nag-start. Yun yung starter ng buhay mo. Na po? Yun yung unang apoy na nilagay ng Lord sa puso mo. And the Word of God is very powerful. At dapat alam mo kung paano yun igagatong dahil faith is come from the Word of the Lord. As you hear the Word, no? Habang naririnig mo ang Word of God, habang pinag-aaralan mo ang Word of God, nag-i-increase na nag-i-increase ang apoy mo. Pero kapag tamad tayo mag-aral ng salita ng Diyos, maniwala po kayo, ang isang Kristiyano na hindi nakababad sa salita ng Diyos, madaling mabuwag, madaling mamatay ang apoy. Kaya, ang gatong na dapat ginagatong mo para mag-on fire ka and to keep the fire burn, para masigit mong mas maunawaan kung sino ang Diyos at ano ang kapangyarihan ng salita niya. You should know the right things na dapat gawin sa buhay mo. Mga bagay na dapat applicable din sa'yo. Na hindi mo lang siya binabasa, dapat nararanasan mo siya. Amen? Madalas ko sabi ng mga tao, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Kaya hindi natin nalalaman po, it's all written. Lahat ng kalooban ng Diyos nakasulat na po sa Biblia. Kaya mo hindi alam kasi hindi ka nagbabasa. Wala kang spending time, wala tayong spending time, wala tayong time para sa Panginoon. Pero marami tayong oras sa maraming bagay. Ang Diyos po ay nagbigay ng 24 hours sa ating lahat. And I believe God did the perfect number at perfect time para sa ating lahat. Sa buong maghapon. Kaya lang ang problema minsan, wala tayong disiplina. Kulang tayo ng disiplina at hindi natin na i-apply ang Word of God sa buhay natin. May oras ka makipag-usap sa girlfriend mo pero wala kang oras sa Diyos. May oras ka makipaglambingan sa asawa mo pero wala kang oras sa Diyos. May oras ka na mag-TikTok, kumanta, umawit pero wala kang oras sa Diyos. May oras ka na mag-send ng mga business mo online pero wala kang oras sa Diyos. May oras ka na maiglip sa hapon dahil napuyat ka sa gabi pero wala kang oras sa Diyos. May oras ka makipag-date. May oras ka sa trabaho. May oras ka sa pagkain. Minsan nga nagpapahinga ka pa pagkatapos kumain eh. Ipapahinga mo pa bago kumain ng dessert o bago uminom ng tubig. Amen? May oras ka mag-isip kung anong ulam. May oras ka mag-isip kung anong kakainin. Pero wala kang oras mag-isip kung anong oras ka mag-i-spending time sa Panginoon. Kinain mo na ang buong 24 hours na wala ka man lang binigay sa Panginoon kahit ilang oras lang at hindi pa umabot sa oras. Nasasanay na tayo sa panalangin na salamat Panginoon. Gusto ko nito, gusto ko niyan. Salamat Lord sa blessing. Amen. Salamat sa pagkain sa harapan ko Panginoon. Amen. Wala nang pakiramdam. Wala nang pagmamahal. Wala nang feelings. Wala nang luhang tumutulo kasi wala namang totoong intimacy. Naging habit na lang. Alam niyo po, kung alam niyo lang kung paano, kung alam lang natin kung paano tayo gustong-gustong makatagpo ng Panginoon sa bawat araw. Kung paano niya gusto tayong mag-apoy sa bawat araw. Kung paano niya gustong marinig ang tinig mo sa bawat araw. Gaano mo katagal sina-charge ang cellphone mo? Siguro may 3 times, 3 beses, 5 beses, 4 na beses, pero ilang beses kang nakikipag-usap sa Diyos? Ilang beses ka nagbabasa ng Word of God? O tama na yung dumaan sa wall mo, yun na yung spending time mo.
Ganun po ba? Kaya minsan 'no po, akala lang natin maapoy tayo pero ang totoo wala naman talaga tayong totoong spending time sa Panginoon. Kaya wag po tayong kampante, 'no? Kailangan po may ginagatong tayo. Alam niyo po kung mababasa niyo ang buong Levitico, sabi po doon kay Aaron, tuwing umaga mag-alay ka ng ibe-burn sa altar ko. Mag-alay ka ng susunugin. Tayo po ba may inaalay sa Diyos tuwing umaga? Na laging bago? Tayo lang po yung makakasagot niyan. Kasi ikaw at ako ang may pananagutan sa Panginoon. At ikaw at ako lang ang i-judge ng Panginoon pag nasa harap na natin siya. Wag lang sana tayong maging katulad ng 10 birhen yung 5 doon, hangal, na aandap-andap at hindi naging handa sa pagdating ng Diyos. Amen? Kaya piliin po natin ang tamang igatong. Baka kasi ang ginagatong natin sa buhay natin, pelikula ng Netflix, mga TikTok, mga Reels. Amen? 'Di ba? Hindi po tayo magliliyab. Unti-unti lang nating pinapatay yung apoy. Kaya maraming nagba-backslide ng mga Kristiyano kasi hindi alam ang tamang pagki-keep ng fire. Kung gusto mong manatili ang apoy sa puso mo, huwag mong hayaang mawala si Kristo sa buhay mo. Amen? Minsan, mas mahalaga pa yung trabaho natin kaysa wala si Kristo. Mas mahalaga pa, 'di ba? Mas mahalaga na mawala si Kristo kaysa mawala'y trabaho. Nakakalungkot lang po, 'no? Kaya tulungan po natin yung sarili natin dahil walang ibang magki-keep ng burn para sa'yo. We have the individual salvation. Ikaw ang mag-aalaga ng apoy at magpapanatili ng apoy. Kaya mamili ka ng tamang ipang-aapoy mo, tamang igagatong mo para manatili ang apoy sa buhay mo. Amen? Pangalawa po, add stone to the fire. Yung mga ginagamit po noon, 'di ba? Pag noon na wala pang gasol, may 3 tungko ng bato. Alam niyo po ba na yung bato na yon ay nagdadagdag ng init sa mga niluluto natin kapag bato ang ginagamit natin? Ang 3 bato na pundasyon, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang iisang Panginoon na dapat tungtungan natin. Ang batong sandigan natin. Dapat lagi yung naka-add sa buhay mo. Actually, dapat yun ang priority mo. That is the primary. Yung batong tinutungtungan mo, mahalaga. Kasi baka akala mo, sa bato ka, nagtayo ng bahay, yun pala sa buhangin. Kaya pag dumating ang malakas na bagyo, ang malakas na ulan, namamatay yung apoy mo. Amen? Napakahalaga po ng batong tinutungtungan natin. Kapag ikaw nakasandal ka lang sa asawa mo, mawawala yan. Kapag nakasandal ka lang sa girlfriend mo, mawawala din yan. Nakasandal ka sa pangako ng tao, mawawala din yan. Nakasandal ka sa trabaho mo, mawawala din yan. Nakasandal ka sa kaibigan mo, mawawala yan. Kapag hindi mo alam ang totoong sandalan, kawawa ka kapatid. Kapag hindi mo alam ang tunay na tungtungan at dapat na nagkikip ng burn mo, kawawa ka kapatid. Kasi kung ang resources mo lang ang pinagsasandalan mo at ang di totoong source, mas sinasamba mo ay kinreate ng Diyos kaysa sa Creator? Mas inaasahan mo ba yung kinreate niya lang sa pamamagitan ng kanyang salita sa mundong ito? O sa Diyos na Creator ng lahat ng nakikita mo sa mundong ito? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buo ang lahat ng bagay sa mundo. Napaka makapangyarihan po ng salita ng Diyos.
Kaya kung hindi ka nakatungtong sa bato at hindi si Jesus ang tungtungan ng apoy mo, sayang ang lahat ng pagpapagal mo, ang lahat ng ginagawa mo. Kasi darating ang panahon, mamamatay lang pala'y apoy mo nang hindi mo namamalayan dahil mali ang tinungtungan mong bato. Purihin po ang Panginoon. Hindi po ito to condemn you. Ito po ay paalala ng Panginoon. Baka nakasandal ka, naka-anchor ka sa ibang sandalan. Baka yung pananampalataya mo naka-anchor sa ibang hope. Baka yung pananampalataya mo nakakling sa salita ng tao at hindi sa pangako ng Diyos. Kapatid, beware kung saan ka nakasandal at saan ka nakatungtong. Beware kung ano ang nagkikip ng fire mo. Kasi baka hipan lang yan ng totoong source at magiba ang lahat ng sinasandalan. Yan po ang simbolo ng stone. Na po, kapag ikaw ay nakatayo sa pundasyon ng Panginoon, tuturuan ka niya mabuhay sa salita. Dahil sa pamamagitan ng salita, maniwala ka at hindi, diyan ka niya binuhay. Sa salita. Sa worship. Tuturuan ka niya kung paano magpuri ng tama. Ang worship po hindi lang awitin. Sa lahat ng bagay na wino-worship mo, ano ba ang wino-worship mo sa buhay mo? Pera, karangyaan, kayamanan, kayabangan, katanyagan, kapangyarihan, karunungan, kagalingan. Akala mo magaling na. Beware. Beware po. Dahil sabi po dito sa pangatlo, protect the fire from the element. Mag-ingat po tayo. Be aware sa element na pwedeng makapatay ng apoy mo. Mag-ingat ka. Baka kasi sa mga taong sinasamahan mo, pwedeng mamatay yung apoy mo. Mag-ingat po tayo dahil masela ng apoy. Minsan, nakakapagsunog ito kapag nagkamali ka ng gamit. Sabi nga sa salita, pag nagkamali ka lang ng salita, kapag nagkamali ka ng salita, pwede kang makasunog ng kagubatan. Ganon din po kapag mali ang salita na ginamit mo at hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos. Baka ikaw ang masunog nang di mo nalalaman. Walang nakakalam ng oras. Sabi ko nga, kung meron akong ireregalo sa Lord na bagay sa mundong ito, sabi lang ng wisdom ng Lord, para sa akin po, no, bilang tao, kalendaryo tsaka orasan. Sabi ko nga Lord, kung meron akong bagay na ibibigay sa'yo sa mga oras na to, habang minemeditate ko po ang salita, Lord, ibibigay ko yung kalendaryo, tsaka yung orasan, para masabi mo sa akin kung kailan ka darating, para makapaghanda ako. Dahil walang nakakaalam sa atin. Ang lalim nga ng wisdom, no? Kalendaryo at orasan. Sino nga bang makakaisip nun? Dahil nakakatakot. Kapag hindi mo sineryoso yung apoy na binigay ng Diyos, nakakatakot, kapatid. Baka datnan ka niya na nagliliwaliw lang. Baka datnan ka niya na ibang ginagawa mo. Masaran ka lang ng pinto. Sayang lang yung mga tinrabaho mo. Sayang lang yung mga ginawa natin. Protect the fire from the element. Dahil pwedeng mamatay ang apoy mo sa pamamagitan ng ulan, malakas na hangin,
at tubig. Sa buhay natin na mananampalataya, natatalo tayo ng mga bagay na naririnig natin. Mga problema, mga isip natin na siyang nagkokontrol sa atin. Dahil sa kakulangan natin ng kaalaman, tayo ay bumabagsak. Dahil sa kamangmangan natin, dahil di tayo nagbabasa, hindi natin inaalam ang salita ng Diyos, ang pinakamalalim na salita, napakalalim po na salita ng Diyos. Sa sarili natin, dahil akala natin stable na tayo, nagyayabang na tayo. Sa mga tao sa paligid natin, ingatan mo na huwag mamatay ang apoy. Dahil baka hindi ka na nakasama sa mga tao na godly people. Nakakahawa din po kasi yun. Nagmamanifest din ang lakas ng bawat isa. Lakas ng pananalangin. Amen? Kapag may problema, hawakan mo yung pangako ng Diyos. Kapag naguguluhan ang isip mo, manalangin ka sa Diyos. Kapag marami kang naririnig, manalangin ka. Yes, sinasabi niyo temporary. Sinasabi natin ay, anong tawag doon? Basic. Diba po? Alam niyo po ba na ang preparation, ang basic, ang pinakamahalaga? Hindi ka makakarating sa tayugtog kung hindi ka nag-start sa basic. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, di po tayo lalayo dyan. Pag-worship, pag-praise sa Lord. Yan lang ang sekreto ng isang mananagumpay na mananampalataya. Si Isaiah naging matagumpay dahil nakikinig siya sa salita ng Lord. Si Job din naging matagumpay dahil naniwala siya sa pangako at salita ng Diyos. Hindi sila lumalayo sa salita. Bakit tayo layo ng layo sa salita? Ang tatamad pa natin mag-aral ng salita. Si Enoch lumakad kasama ng Diyos, hindi nakaranas ng kamatayan dahil nakinig siya sa salita ng Diyos. Pero ikaw kapatid, mas malakas pa yung tinig ng mga tao sa paligid mo kaysa sa salita ng Diyos kasi mas marami ang oras mo sa mga tao na hindi naman dapat mo binibigyan ng panahon at oras kaysa sa salita ng Diyos. Do not compromise. Huwag mong ipagpapalit ang salita ng Diyos dahil sa walang kabuluhan na TikTok, Reels, social media. Yan ang mga bagay na nagnanakaw ng oras natin. Maging matalino po tayo. Katulad ng 5 virgin. Naghanda sila kaya sila may extra. Kung dumating ba ang Diyos ngayon sa harapan mo, handa ka na ba kapatid? Do you think, are you on fire? Do you think nagawa mo ng tama yung mga pinagagawa ng Panginoon at nakasunod ka ng may kababaang loob sa biyaya at habag ng Diyos? Ingatan po natin. Dahil walang nagsasabi na hindi pwedeng mamatay ang apoy mo kapatid. Kaya maraming mga mananampalataya na nahulog dahil maliit pa lang yung apoy nila nung nilagyan na ng problema, nawalan lang ng trabaho, namatay na yung apoy. Namatay yung minamahal, namatay na yung apoy. Kasi doon nakasandal eh. Sa mundong ito, sinabi ng Panginoon, maraming kaguluhan. Kaya nga daw kung sinong magpapasa ng kanyang sariling krus at sumunod ka sa akin, sabi ng Diyos. Kaya mahalaga po ang tungtungan na bato. Mahalaga kung paano ka nag-start at mahalaga kung anong ginagatong mo. Kasi kung puro salita ng mundo ang ginagatong mo sa sarili mo, hindi ka mananagumpay. Kasi wala kang hawak na salita ng Diyos. Paano mo malalaman na hindi ka iiwan ng Panginoon? Paano mo malalaman ang salita ng Diyos, hindi ka nga nagbabasa? Hindi po sapat na nakikinig lang tayo. Dapat meron din tayong intimacy at sarili natin na pag-aalay ng oras na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Diba sa mag-asawa, gusto natin yun? Gusto mo ba kapag may asawa ka, nililimitahan ng oras mo? Mahal. 10 minutes lang tayong kakain ha, tapos na. Mahal. 5 oras lang kitang katabi sa higaan, tapos na.
Mahal, ihatid natin yung anak natin. Pagkatapos nun, maghiwalay na tayo. 5 minutes lang. Mahal, kiss mo nga ako. 1 minute lang. Mahal, yakapin mo nga ako. Huwag ka lalampas ng 3 minutes, ha? Gusto niyo po ba ng pagmamahal na sinusukat? Kasi ang Panginoon po ayaw niya ng ganun. Kasi unlimited yung binibigay niya po sa atin. Kaya wag naman natin ipagdamot, no? Sa Panginoon po yung oras. Kasi pwedeng yun ang maging dahilan. Na po? Pwedeng ang oras din pala ang maging dahilan na mamatay ang apoy. Kasi wala tayong oras. Kaya dapat po ingatan natin yung apo natin bilang mananampalataya. Na po? Dahil maliit, minsan, iyon nga po, maliit pa lang ang apoy, natatalo tayo. Kaya namamatay ang apoy. Lalo na po yung mga bagong tumanggap lang sa Panginoon, kaya nga kailangan inaalagaan sila. Pinifeed sila ng Word of God. Kaya maging mapagbantay po tayo. Alagaan po natin ang ating buhay spiritual through prayer, Word of God, and worship. Napakahalaga po ng tatlong yan. Napakahalaga po niyan. Pag yan ang tinanggal mo sa buhay mo, kapatid, kahit may gift of discernment ka pa, kahit may gift of prophecy ka pa, kahit may gift of healing ka pa, kahit may gift ka pa ng kahit ano pang gift ang meron ka, pag yan ang tinanggal mo sa buhay mo, kapatid, ang gift, salamat sa Diyos, may gift. Amen? Pero that's not the primary. Hindi yan ang kauna-una na dapat mong natututunan para maging prepare ka. Ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pag-worship. Worship everywhere. Mag-worship ka sa paraan na minamahal mo ang asawa mo. That is worship. Mag-worship ka sa mga katrabaho mo. Hindi naman po sinasabi ng Panginoon na kumanta ka araw-araw, kakantahin mo yung asawa mo, kakantahin mo sa trabaho. Hindi ka rin yung sinasabi po ng Panginoon. Common sense. Kung nasaan ka ngayon, that is worship. Worship is the highest form of honoring the Lord. At yun yung pag-aalay mo sa iyong sarili na banal sa harapan ng Diyos. Kung paano mo minamahal ang asawa mo, that is worship of the Lord. That's honoring Him. Kung paano mo inaalagaan ang mga anak mo, paano mo minamahal ang kapwa mo, that's worship. Kung paano ka nagdededicate ng trabaho mo ng tapat at totoo. Kung paano ka nagbibigay ng tithe sa simbahan, that is worship, that is honoring the Lord. Malaki po ang sakop ng worship, hindi lang basta awit. Ang worship ay pagpupuri sa Panginoon. Paano mo napaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo? That is worship, kapatid. Kung paano ka nagiging tapat sa oras na spending time mo sa Lord. That is worship. Kung paano mo ginagamit ang oras na binigay at pinagkaloob ng Diyos. That is worship. Maging mapagbantay tayo sa ating spiritual na buhay. Kasi baka akala natin maapoy lang tayo pero abo na pala tayo. Sa mata ng Diyos, patay na pala tayo. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa atin pong on how we keep our fire sa mga element na pwedeng mamatay ang ating apoy. Panatilihin po natin ang apoy sa ating buhay. Dahil napakahalaga po ng apoy na yan. Dahil ang apoy na yan ay galing sa banal na Diyos. Amen? And last po, stocking your fire. Ano ba yung stocking your fire? Pag sinabi pong stocking your fire, no, kung paano mo pinoprotektahan yung apoy, yung
yung pagsasalansan on how you keep the supply up. Na paano mo mapapanatiling nagliliyab ang apoy sa altar. Kapag siksik ka ng siksik ng kahoy, pwede pong mamatay yun. Masusuffocate po yung apoy, mamamatay. Amen? Kaya kailangan nating ayusin yung pagsasalansan ng kahoy kapag nag-share tayo sa altar. Nabo, hinahain natin, inaayos. Maayos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ako po, experience ko talaga ng bata, hindi po ako marunong paapoy sa kahoy. Ang ginagawa ko, sinisiksik-sik-sik ko lang po hanggang umuusok lang siya. Lumuluha na ako, iihip. Meron pa nga po kaming buho nun eh. Yung buho ng lola ko, yung para magganon na, hinihipan-hipan kong ganyan. Yung lahat ng abo na po ng papel na sa ulo ko na. Tapos wala namang apoy. Lumuluha na ako. Wala pa rin apoy hanggang darating na papa ko, anak, hindi ganyan. Tinuruan na kita, anak, ganito. Kasi napakahalaga ng instruction ng Diyos. Napakahalaga ng salita niya. That is His instruction. Anak, ganito, huwag kang mangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ko ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. Pero bakit kalahati lang ng puso mo ang binibigay mo sa Diyos? Ang gusto ng Diyos, ikaw, lahat-lahat, ikaw. Maging number one siya sa buhay mo. Pero bakit kalahati lang? Pag nawala na yung mga pinapahalagahan mo, wala na rin yung paglilingkod mo. Namamatay na rin yung apoy mo. Samantalang sinabi sa'yo ng Diyos, sa mundong ito ay punong-puno ng tribulation. Maraming kaguluhan. Kaya nga ang nagmamahal sa mundo ay hindi nagmamahal sa Ama. Kaya dapat alam mo kung paano mo i-stock. Paano ka mag i-stock ng extra para mapanatili mong nagliliyab. Ang apoy. Para manatili kang nagniningas. You are on fire. Because you are anointed by the Lord. Kailangan lagi po nating nai-encounter ang Panginoon sa buhay natin. Huwag nating aalisin yung pagmamahal na yun sa Panginoon kung paano mo siya unang naka-encounter. Huwag tayong tingin ng tingin sa buhay ng ibang tao. Na bakit siya, parang pinapakinggan siya ng Panginoon. Kasi nga wala kang spending time, wala kang mas mahabang oras. Bakit siya, kinalulugdan siya ng Panginoon, lahat, pinagpapala siya, kapatid. Saka titingin mo sa ibang tao, hindi mo napansin yung pagpapala mo. Kinalugdan ka ng Diyos. Pinagpala ka rin ng Diyos. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, everyone have a fire. Pero paano mo i-activate yung fire na yon? Kung busy-busy kang tumingin sa ibang tao. Imbis na maging busy ka sa Diyos, busy-busy kang mainggit sa ibang tao. Hindi mo na tuloy na i-encounter yung presensya ng Diyos dahil inggit na inggit ka sa lahat ng tao na nasa paligid mo. Hindi mo napansin yung mga bagay na dapat mong pasalamatan, kapatid. Para mag-burn yung fire mo. Para lalo mong i-honor si Lord. Kahit sa tithes. Lord, ito po yung ikasampu ng aking alay. Diba? Dahil I honor you. Hindi dahil nakatanggap ako, kundi dahil pinagpala mo na ako. Dahil yung 90% na iniwan mo sa akin, malaking pagpapala sa amin yun, Lord. Kasi pwedeng hingin mo yung 90%. Tapos sa akin lang yung 10. Pero dahil mabuti kang Diyos, binigay mo yung 90 sa akin. Hinihingi mo lang yung 10. Maging grateful po tayo.
Kailangan naka-organize ang lahat para sa Panginoon na hinahain natin sa altar. Ang gusto ng Lord, yung lahat ikaw, isurrender mo yung sarili mo, pero ayaw mo. Tapos pag dumating yung pagkakataon na nasa critical ka na sitwasyon, tsaka mo lang ibibigay. Iba-iba ang encounter natin sa Panginoon. May mga naka-encounter sa pamamagitan lang ng mga kanta na inaawit, naramdaman mong presensya ng Diyos. Yung iba sa problema, sa matinding problema, na-encounter mo si Lord. Yung iba, mga niloko, kaya na-encounter si Lord. Ako, nung na-encounter ko po si Lord, narinig ko lang yung salita ng Diyos sa telepono. Nagsasalita yung isang kapatid, si Kuya Boom, sa pamamagitan ng salita. Na-encounter ko si Lord. At ito po ako ngayon. Patuloy kong gustong maranasan na ma-encounter ang Panginoon kasi I want to keep the burn fire. Kahit anong circumstances ng buhay ko, we need to encounter the Lord every day, every morning. Magsuserve tayo ng fresh faith. Kasi every morning, have new mercy. Be glad on it. Sabi niya, sa day na to, bagong umaga. Rejoice! Parami akong dahilan. Paghawak ko pa lang sa pulso ko, Lord, salamat kasi buhay pa ako. Lord, salamat kasi maihahatid ko yung anak ko sa eskwelahan. Salamat, Panginoon, kasi ligtas yung asawa ko. Gumising siya na na-restore ang katawan. Lord, salamat kasi may tubig eh. Salamat, Lord, umihi ako. Salamat, tumai ako. Lord, salamat kasi may gasolina yung sasakyan ko. May laman yung pitaka ko. Mas marami akong pwedeng pasalamatan kaysa sa bagay na namatay yung anak ko. Kasi may mga anak pa naman akong buhay na dapat kong paglaanan ng oras. Asikasuhin, mahalin, ingatan. Yung wala na sila. Pero hindi pwedeng tumigil ang buhay ko doon. I need to keep the burn fire. That is my own testimony. Ikaw din may sarili kang testimony. Keep the burn fire. Kasi the fire need oxygen. Kailangan mong huminga. Kapag ang apoy kinulong mo sa bote, mamamatay po ang apoy. Kasi walang oxygen, walang hangin. Kailangan mo ng paalala ng mga tao sa paligid mo. Makinig ka sa mga mentor mo, mga leader mo, gagabay sa'yo. Mga taong gagabay, mga instruction, kung paano din sila naging malakas, kung paano silang naging matatag sa mga experience nila. Ikukwento nila sila yung sariling testimony, hindi para iyabang, kundi para maging matatag ka rin. May sarili kang testimony? May sarili din akong kwento. At sa bawat kwento na yon, my fire is keep burning. Dahil may Diyos akong bato, I choose the right na panggatong. Diba? Pinili ko yung tamang panggatong, iningatan ko yung apoy, in-storage ko yung apoy, at hinayaan ko magkaroon ng oxygen yung apoy. Kailangan nating huminga sa mga problema. Maghanap tayo ng place na pwedeng presensya, na pwede tayong manalangin. Makasalamuha ang Panginoon. Ma-ignite. Amen? Kailangan nating kumausap ng mga makadiyos, ng mga kapatid. Idea. Sa mga matatagal na experience nila sa paglilingkod. Pag marami po ang nakasuklob sa'yo, sa buhay mo, pwede kang mamatay. Pwedeng mamatay. Maraming sobrang problema, nakakamatay din po yun. Kakaisip, di ka na natulog. O, di ba? Kulang ka na ng dugo, namatay. Di ba po? Yung mga bagay na nananakot sa'yo, sabi ni Job, alam niyo po, sabi ni Job sa kanyang salita, kung nabasa niyo kwento ni Job,
Lahat ng kinakatakutan kong mangyari sa buhay ko ay nangyari sa buhay ko. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa mga sinasabi ng mga bibig natin. Dahil even si Job, sinabi niya, lahat ng kinatakutan niya sa kanyang buhay, nangyari sa kanyang buhay. Pero sino ulit ang nagbalik ng apoy? Binalik yun lahat ng Panginoon. Nanatili nga lang siya. Nanatili pa rin siya nag-worship kahit nawala sa kanya lahat kasi hindi doon nakadepende ang kanyang pananampalataya kundi sa Diyos na nagbigay ng apoy sa buhay niya. Nagpuri, nagpasalamat. Napakahalaga ng pakikipagnaig natin sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Kanya. Spending time, prayer, words of God, worship, self-control. Pati sa pagkain. Mahalaga yun. Kapag kumain ka ng sobrang pagkain, matataba, pwede ka rin mamatay. Ingatan mo, pumapasok sa katawan mo. Dahil sa hindi mo pakikinig sa mga tao na nagpapaalala sa'yo, pwede ka rin mamatay. Hindi binigay ang mga magulang natin para tayo ay ilagay sa mga kritikal na bagay. Pinagkatiwalaan din sila ng Diyos para ingatan ang kanilang mga anak. At ganun din tayo ngayon bilang mga magulang. Keep honoring your mother and father. Nasa 10 utos po yan ng Panginoon. Kaya panatilihin po natin ang apoy sa ating buhay. Kahit kasalanan, igatong mo. Isuko mo sa Diyos lahat ng mga kasalanan, mga kaadikan, mga bagay na nagnanakaw ng oras natin. Isuko natin. Let it burn. Huwag nating idikit sa katawan natin, baka yun ang nagpapapigil ng fire natin sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po ang presensya ng Panginoon to encounter Him sa ating buhay, to keep the fire burn. Huwag tayong maging katulad ng mga 10 virgins. Langis ang naging kulang, hindi po sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So muli po, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog. Pangkapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Lagi dapat may apoy sa puso mo, kapatid. Nag-aapoy ka sa paglilingkod sa Panginoon. At huwag mong hahayaan na mamatay ang apoy na yan dahil lang sa mga bagay dito sa mundong ito. Tayuan mo ang pananampalataya mo na nakatayo sa bato at hindi sa buhangin. Purihin po ang Panginoon. Keep the fire burn in your life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Panginoon, sa mensaheng ito. And I hope and I pray, Lord, sa bawat isa sa amin na manatili ang aming pag-aapoy sa paglilingkod sa iyo, Ama, na madasnan mo kami na maliyab, Panginoon, nag-aalab ang aming mga puso sa pag-ibig namin sa iyo na nagmula lang din sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran, Panginoon, na kami ay makapagbigay ng honor and glory sa iyo, Panginoon, at maluwalhati ka sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory, glory belong to the Lord. Amen po.